Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila sa lalawigan ng Marinduque. Live po tayo ngayon dito sa may bahagi ng Port of Laylay, dito sa Barangay Laylay, Buwak, Marinduque, kung saan ay isinasagawa nga po ngayong araw ang Coastal Cleanup Day. Ito po ay sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources, sa pangunguna rin ng kanilang Penro, si Aimee Diaz. Sa pagkakataon po ito mga kababayan, nakikita natin kung gaano karami ang nakuha o napulot na basura mula po dito sa baybaying dagat o dalampasigang sakop ng Barangay Laylay. At kanina nga po mga kababayan ay formal ding inumpisahan ang kalikasan at o barkada at kalikasan ng DILG kung saan ay nakikiisa sila para sa gawain ito. Maya-maya po mga kababayan ay ating mga kapanayam ang head ng DENR Marinduque, si Miss Aimee Diaz, para alamin natin kung gaano karami ang mga nakiisa at gaano karami ang bilang ng mga nakibahagi para po dito sa aktibidad na ito. Nakikita po natin dito mga kababayan ng iba't ibang mga officials mula po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May mga kinatawan din mula sa barangay, gayon din po ang ating mga kinatawan mula naman sa PNP, BJMP, ang ating mga kasama mula po sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary. Di sa imikutan natin, isilipin nga natin, mga kababayan, kung ano yung karaniwang nakuha ng ating mga volunteer mula po dito sa isinasagawa na Coastal Cleanup Day o ng DENR. Karaniwan po na laman ng mga sako na nakikita natin ngayon ay mga plastic, mga chichirya, balat ng cheese curls, etc. So, ito po, nakita naman natin dito, sinegregate na ho nila ito, may mga bottled water, mga disposable glass. Ito po, mga plastic ito na talagang makakasira para sa ating kalikasan. This time, Penro, ay atin pong kakapanayamin ang atin pong head ng DENR na si Miss Aimee Diaz. Miss Aimee Diaz, dito lamang po nakikita natin ang dami hong nakiisa, pero maliban sa daming nakiisa, nakita rin natin ang dami hong mga nakuha nila na mga basura mula sa dalampasigang sakop ng Barangay Laylay. Ano po ba ang karaniwang mga nakuha ng ating mga volunteer mula po dito sa dalampasigang ito? Actually, yung mga common plastic na nakukuha dito, yung mga bottles, mga PET bottles, meron ding mga kutsara, tinidor, may mga may mga lubid, ganyan. Pero ang pinaka madami talaga at kadalasan yung mga balat ng pagkain, mga chichirya, ganun. Kaya kung iisipin natin talaga, epekto yan ng hindi disiplinang pagtatapon ng ating mga basura sa ating mga paligid, lalo na dito sa karagatan. So, yun ang mga common na. Kaya nga, pinopromote po natin lagi yung no to single-use plastic. Kung mapapansin nyo, may mga kutsara and, ayan, may mga kutsara or yung plastic cups, ayan. So, yun ang mga common. Di pa lamang ho tayo dito. Penro, bakit natin ginagawa yung International Coastal Cleanup? Saan ito nakaangkla? Meron kasi tayong proclamation number yung 740 na 470 na pinalabas na nung 2003. Noong 2003 pa. So, yun ay naaayon din dun sa international na mga laws, sinusugan lang natin. So, may local proclamation tayo. So, ito ginagawa tuwing Setyembre? Third week. Third week? Third Saturday of September, annually. Okay. Ayan. So, sa buong bansa, merong ganitong inisyatiba na ginagawa? Nationwide ito. Actually, simultaneous po yung ating effort na ginagawa. Talaga ngayon po yun, every third Saturday of September. Pero gaano karami yung mga nakiisa para sa gawain na ito?
Actually, na-overwhelm nga ako kami kasi itong, although hindi ko pa nakita yung huling attendance sheet, pero more or less mga 200 or to 300 plus itong nandito. Sa amin lang kasi, sa DNR, ang inestimate namin, mga 60 kami dito. Pero na-overwhelm kami sa support na binigay ng ibang agency. Like yung DepEd, isa-isahin ko siguro para malaman na rin, nandyan yung Philippine Coast Guard, Auxiliary, ayan, wow, mayroon ka pa palang complement t-shirt, tapos nandyan din ang PNP, ang DepEd, ang ano pa ba yun, LGU Buwak, of course, Municipality of Buwak, nandyan nagsusuporta sa atin, ang aga nila and MNHS, yung Marinduque National High School, and teka, baka may mamiss kasi ako. Yung Boy Scout of the Philippines andito rin. Yun, marami po paumanhin kung mayroon hindi ako ma-mention. PNP? Ang PNP, yes, lagi. Ang PNP sa iba din nating area na ibang barangay, nandun din sila, may representative din sila. By the way, province-wide po ito. Bali, meron tayo sa Torrejo, sa Poblacion, and sa Mugpog, sa Barangay Gisian, and sa Gasa naman, Barangay Pinggan. So, naka-scattered po yung ating mga kasamahan doon. Okay. Pendro, dito lang ako nag-join. Okay. Pendro, napakarami natin na nakikita ng mga sako-sako na ngayon. More or less, nakilo na po ba ito? Hindi pa. Ang ginagawa kasi naming documentation dito, binibilang by class, halimbawa, ilan ang kutsarang nakita, plastic utensils, ilan ang PET bottles, ilan yung lubid na nakita, ilan yung bote, ilan may tsinelas pa minsan, ganun, may pampers, mga ganun, mga domestic waste, kasama na rin dyan. Binibilang yan, may tally sheet, tapos nire-record po natin yan para makita natin, after 1 year ba, nagre-reduce ba, or ano yung ganon. So, mayroon po tayong form na pinifill upan. Yan po. Sa bilang na ito, ilang mga sako po ito? Naku, parang mga more or less 20 sacks ito nakikita ko. Pero ito dito pa lang sa area na to. Hindi pa po kasama yung iba. Magkakaroon kami siguro ng final counting later this morning. Pedro, kukunin pati ng yan. Naka-arrange na po yung aming pipick up ng basura. actually, yung tatanungin ko po, saan ito dadalhin pagkatapos? Po yan dun sa sa final disposal site. Okay. So ito rin ay bilang pagtugon doon sa tinatawag natin na solid waste management po. So okay. Penro, medyo nakakalungkot lamang na sa kabila ng paulit-ulit at taunang ginagawa na ganitong international coastal cleanup, nakakakita ho tayo ng mga ganitong mga basura. Sabi ko nga, medyo katanggap-tanggap ho yung mga nakikita natin ng mga basura na parang halamang dagat. Okay, yung mga bulaklak dagat na nakikita natin dito, degradable. Okay, tawag sa amin nun, local version, kulapo, po. Okay, pero yung makakita ka ng mga basura sa dalampasigan, ang sakit sa mata. Yes, opo. Kaya nga pinopromote natin lagi yung no to single-use plastic. Yun po talaga ang isa sa mga flagship ng DENR. Kasi nga, kailangan natin talagang ma-address yung problema natin sa basura. Totoo yun yung sinabi mo na nakakalungkot isipin kaya nga ang panawagan namin lagi sa mga mamamayan, sa bawat tao magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Yun ang importante, disiplina. Kahit nga yung maliit na plastic lang ng candy, na yung plastic ng mga wrapper ng chichirya, food wrapper, sana isipin natin bago natin itapon, at ilagay natin sa tamang tapunan. So yun, para hindi tayo kung ano kasi yung ating itinanim, yun ang ating aanihin. So kung nagtanim tayo ng mabuting gawa, ay mag-aani rin tayo ng mabuti. Siguro, Penro, panawagan na rin sa ating mga residente sapagkat unang-una sila yung dapat
na mga laga sa kanilang mga nasasakupang mga lugar. Mensahe niyo po sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup. Sa lahat po ng mga tao, mamamayan, matanda, bata, regardless of our status sa ating lipunan, ipinapanawagan po namin na lagi po nating isipin na importante ang kalinisan. Huwag po tayo, iwasan nating magtapon ng basura, lalo na yung mga plastic waste po natin, mga plastic solid waste, lalo na po sa ating karagatan. Isipin po natin na kung ano ang ating ginagawa ay babalik po iyan sa atin. So kung nagtanim tayo ng kabutihan, aani po tayo ng kabutihan. So yun lang po siguro ang masasabi ko at patuloy po tayong magtulungan. Simulan natin ang paglilinis sa ating mga bakuran, sa ating mga sariling bakuran po. At iwasan din natin na magsunog din po kasama po iyan sa ating Republic Act 9003. Bawal po ang pagsusunog ng basura. Mag-segregate po tayo ng ating mga basura sa ating mga kabahayan. Yun. Panghuli, Penro, ay baka may nais kang pasalamatan, lalong-lalo na yung mga individual o mga ahensya na nakibahagi para sa gawain ito. Salamat sa pagkakataong ito na makapagpasalamat ako sa lahat ng mga nag-participate po dito sa ating International Coastal Cleanup 2023. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga agencies na dumalo dito at nakiisa sa ating special event na ito. Especially, i-mention ko po yung mga nandito sa umagang ito, ang PNP Marinduque, sa pangunguna po iyan ni PD Melchor. Of course, nandiyan po ang Department of Education, ang Marinduque National High School, of course, ang local government of Buwak and yung barangay din po ng local government ng LGU barangay ng Laylay. At pinasasalamatan ko na rin po yung iba pang barangay na nag-participate na sa kanilang respective barangay po. Pati na rin po yung kanilang mga municipal mayors. Pinasasalamatan ko po sa suportang binigay. Of course, nandyan din ang Philippine Coast Guard, may mamiss pa ako. At syempre, nandyan lagi ang PIA, katulong natin si Sir Myong, yung Boy Scout of the Philippines, nasabi ko na ang DepEd, and iba pang mga individuals po na nag-participate at sumuporta sa activity natin ngayong umaga. Maraming salamat po at patuloy po kaming umaasa sa inyong pakikiisa at cooperation para sa ikagaganda ng ating kapaligiran at sa kalinisan ng ating mga karagatan. Maraming salamat po. Nakita ko yung sombrero ni Penro USAID. Ako rin minsan rin po akong naipadala ng DNR sa pakipagtulungan sa USAID para sa aming Project Alagalaan. Bago ako makaparating dito sa Marinduque, ay ilang series of trainings din po ang aking na-attendan through the sponsorship ng DNR and USAID. Wow. Yan. At ito nga po ay ang tamang pangangalaga. Ang tawag sa amin ay nakalimutan ko na, mga warrior ng dagat, parang ganyan. Okay. Nakalimutan ko na. So, yan po, kaya patuloy ho tayong sumusuporta sa ganito mga inisyatiba at mga gawain na pagpapanatili ng ating magandang kapaligiran, pagpapayabong ng ating inang kalikasan at patuloy na pagsasaayos o pagpapanatili na malinis ng ating mga dalampasigan at karagatan. May pahabol ka, Penro? Sanang i-shoutout ko ang aming secretary, si Secretary Loisaga. Magandang umaga po, magandang araw po. At syempre sa Mimaropa family, sa pangunguna ng aming director si Red Felix. And of course, ang buong puwersa ng yes, of course, ang aking Penro Marinduque family. Shout out. Ayan, nandyan sila, busy. So, nakikita kasi na Tita Dalia Handusay. So, ang dami pong mga nakiisa. Maraming salamat, Penro. At sa pagpapatuloy ho, mga kasama natin, ang aking mga kasama mula sa Philippine Coast Guard. Nasaan si Sir Butil? Sir Butil, tara dito. Ayan, si Sir Butil, tara dito. Sir Butil, yan. Ang ating din na kayo sa mga kasama sa Philippine Coast Guard na buong puwersa na tumutok at nakiisa at sumuporta para sa napakahalagang gawaing ito ang aming Deputy
for Operation ng Philippine Coast Guard Marinduque, si Sir Butil. Sir Butil, ito patuloy napakagandang inisyatiba na ito sapagkat isa sa mga gampanin ng ahensya, ng ating ahensya, ng Philippine Coast Guard Auxiliary ay ang patuloy na ingatan at pangalagaan ng ating inang kalikasan, lalo't higit ang ating mga karagatan at dalampasigan. Kumusta ang pakiramdam na marami tayong mga kababayan ngayon na nakikiisa para sa national o para sa International Coastal Cleanup Day? Yung kasi magandang umaga po sa lahat. Yun po, kasaya po kasi kami po ay napabilang sa sa aktibidad na ito at sama-sama ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa ginagawang sa coastal cleanup na ginaganap yun sa hindi lang po sa Marinduque kundi po sa buong sa buong bansa po na International Cleanup Day. Ano po ba ang pinakang mandato ng Philippine Coast Guard? Ayon po sa isa po sa mandato ng Philippine Coast Guard ay yung hindi lang po sa karagatan kundi na po sa sa kalinisan po ng ating bayan. So, medyo nag-breakfast na ba kayo, Sir Butil? Ayun. Po kami papunta pa pika kami ng hospital tapos magpa-blood camp po. Meron bang blood ngayon another activity? Ay sa amin lang po, requirements po namin para mapamanatili yun ng kalusugan po ng Deputy, baka may gusto kang special shoutout lalong-lalo na ating mga kasama mula sa PCG Marinduque at sa Philippine Coast Guard 510 Squadron Marinduque. Shout out po sa lahat ng member ng Philippine Coast Guard Marinduque at sa lahat po ng member ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa magandang samahan. Sana po ay patuloy at lalo pa nating palaki ng ating samahan at ating magandang pagsasamahan. Estimate mo gaano karami yung mga nakiisap mula sa ating hanay? Sa ating hanay po, sa kabuuan po ng ating Philippine Coast Guard, sa Philippine Coast Guard Auxiliary, tayo po ay nasa almost 20 po. Batiin mo naman ang ating bagong talaga na commander dito sa Marinduque, sa Philippine Coast Guard Station Marinduque. Binabati po namin pala ang aming bagong station commander ng Coast Guard Station Marinduque, si Coast Guard Ensign Maalat. And of course, ang amin pong commander, division commander ng Philippine Coast Guard 510 Squadron Marinduque, Attorney Ivy Rio Florido, at ang buong pwersa ng 510 Squadron Marinduque na nakikiisa para sa napakahalagang gawain nito. Maraming salamat, Deputy Butil, sa iyong pagpapaunlak ng panayam. At minsan din hinga natin ng special shoutout kina JC, ayan, kina Sir, and kay Miss Ivy, ayan, siguro, mensahe na lamang. Hindi ngayon ang representation mo hindi sa office ni Vice Governor, Yes. pero kasama ka at kabilang ka ngayon dito sa ating tayo ay nag-orange para sa ating kasuotan. Oo, ano ang masasabi mo na naging kabahagi ka, nag-volunteer ka at naging katuwang ka para sa pagpapanatili na ating inang kalikasan, ng malinis na ating inang kalikasan? Syempre, it's a good thing na maging part ng isang activity na kahit pa paano ay nakaka-contribute syempre sa kalikasan, sa mas malinis na yung coastal area. And sana, in-encourage namin yung mga yung community din to observe yung proper na cleanliness, lalo na yung mga pumupunta dito sa Laylay Port dahil isa siya sa mga pinupuntahan din dito lalo na dito sa bayan ng Buwak, na maging responsible citizen sa kanilang mga basura. May gusto ka bang i-shout out? Shout out sa mga taga-OBG. Shout out sa aming little angel dahil nag-birthday siya kahapon. Happy birthday sa aming angel. And of course sa PCJ 510 Squadron. PGA 510 Squadron under the leadership syempre ni Commander Attorney Ivy Reflorito. Patukaya mo pala. Yes, oo nga, magkatukayo kami ni Commander. Alright, so maraming salamat. Yan po si Lieutenant Junior Grade
Ivy Rio Florido tuloy. Si Ivy Marciano. Ayan. So tuloy-tuloy tayo mga kababayan sa ating ginagawang special coverage para dito sa International Coastal Cleanup Day. Pero parang hindi na ito International Coastal Cleanup Day. Para ito International Kain Day na. Si Tita Dalia, of course. Tita Dalia, sorry, balahin lang namin kayo. Ano? So anong pakiramdam na meron tayong ganitong inisyatiba? Maganda yung sama-sama, lahat ng ehensya, lahat ng mga kaopisina, masaya, matulong-tulong sa linis ng ating mga dalampasigan. Maganda yung ganito, nagkakasayahan pati nagkakaroon ng bonding. So, yun. Maraming salamat po, Tita Dalia. Kuha tayo ng dito, mga kabataan. Di ba? Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga kabataan, lalo na ng Boy Scout of the Philippines, ng Cub Scout of the Philippines, ng Girl Scout of the Philippines, para mapanatili na maayos ang ating kapaligiran, napapakinabangan at makikita ng susunod na henerasyon. Ano ang pakiramdam na kabahagi ka ngayon para sa napakahalagang gawain na ito? Anong pangalan mo muna? Michael Aviolili po. Taga saan ka po? Santol po. Estudyante ka? Teacher na ba? Or what? Estudyante lang po ako sa MNHS. Anong grade mo na? Grade 12 STEM IPO po. Anong masasabi mo na nagkatipon-tipon tayo tayong mga kabataan, mga mamamayan at mga residente ng ating lalawigan at ng bayan ng Buwak para sa International Coastal Cleanup Day? Siyempre sir, ako po ay masaya po ako. Dahil po, talagang nagsama-sama po talaga yung mga kabataan ngayon dahil alam naman po natin ang kabataan ng kinabukasan. Kaya kailangan po talaga nating linisin yung ating ngayon para yung mga susunod po sa atin sa bukas ay mapakinabangan rin po yung napakinabangan natin ngayon. So, bilang isang kabataan, paano mo pinapanatiling malinis at maayos ang ating kapaligiran? Katulad po ngayon, sumasama po ako sa mga coastal cleanups po. Kahit hindi lang po coastal, kahit simpleng sa bahay lang po, naglilinis rin po ako. Pagsisegregate po ng basura, ginagawa rin po namin. Yung mga simpleng bagay lang po talaga ang nakakatulong. Ano ang panawagan mo sa iyong kapwa kabataan para sa ating pagpapanatili na maayos ang ating inang kalikasan? Hindi na po ang ano. Sa inyo po, sana po makisama na rin po kayo sa mga cleanups na ganito at sana po maging maingat rin po kayo sa mga basura ninyo sa inyong mga tahanan. And baka may gusto kang special shoutout. Nakikita ko ang ating mga kasama, ang baby Rotarian namin. Ayan. Special shoutout sa iyong mga kasama dito sa ating ginagawang aktibidades na ito. Shoutout po sa BSP organization ng Marinduque National High School kay Mr. Kenrich Villanueva at kay Mr. Limutan Deliano po. Yun lang po. Sino pa? Yun lang po. Yung crush mo. Wala po. Ayaw mo isa-isahin sila kasi nakakatuwang makita ang mukha ng mga kabataan na masasaya at tumutulong para sa ating inang bayan. Masyado pong madami kapag sinatad ko pa baka hanggang mamaya pa po tayo dito. Okay lamang yon, basta mahalaga, napasaya mo sila. Hindi ko na po tanda yung pangalan yan. Hindi ko na po tanda lahat ng pangalan nila eh. Sige, sis. Paikot lang natin ng camera sa ating mga kabataan. Sana maging ehemplo sila ng tunay na pagsusulong ng maayos na kapaligiran at magandang kinabukasan para sa lahat. Ito pala sanay na sanay ito sa dapat ito matuto. Ito ang aking intern ito sa Marinduque News at naging kasama natin sa ilang mga pagkakataon at naging kabahagi natin. Isa sa mga mahusay ating iniidolong kabataan mula sa Marinduque National High School. Magpakilala ka sa kanila. Ako po si Nazel May Charisayag po. Naisel, ano pakiramdam na katuwang ka ngayon ng ating pamahalaan para sa pagpapanatiling maayos ng ating kalikasan? Very promising siya, very parang ang uplifting po nung gawain ngayon. May special shoutout ka ba? Yung mensahe mo para sa mga kapwa mo kabataan para wag magkalat ng basura, panatiling malinis ang ating kapaligiran. Huwag kayong magkalat. Basta huwag mo kayo magkalat. Tapos, yung itapon yung mga basura sa tamang basurahan. Shoutout mo naman si mami mo. Shoutout kay Mama, happy birthday, I love you. Happy birthday, mami! And yan po ang ating kasama. Dati nag-intern ito sa Marinduque News, si Nestle. Nazel pala, Nestle tuloy. Parang ang sarap nun, Nesel. Nazel, ang hirap i-pronounce. Ayan. So, muli po mga kababayan, live pa rin po tayo dito sa may barangay Port of Laylay. Hindi pa tayo kumain. Dapat kumain tayo. Kain tayo nito.
Kain na kayo! Kain na kayo? Kain na kayo? Dala kayo? Kumain na kayo? Ha? Nakalive pa rin ako. Naka-picture kita. Mag-picture kita. Ay, picture muna kita. Hindi lang. Picture kita. Ayun mo ha. Ka-picture lang kami. Sir, prepare madam. Oo, mag-attend na sila. Ano sila? Tara, magpa-picture muna kita. Dini po kita. So, nakikita pa ako sa camera. Mag-picture po kita. Philippine Coast Guard yan. Ano ito ba? Kasi yung cameraman natin. Picture kami. Nasi tarpaulin. Lagyan. Ganda ho. Yan. Ibuka na. Saka ni sir, binuka na. Bakit ka ba? Sir, ang pangit yan. Talaga. Sir, meron diyang ano din kita maganda. Sige po. Dito po kayo sa gitna. Kayo po yung mga ano eh. Mga babies. Baby. Piwit na. Yan. Sino picture? Leslie tuloy. Hazel Prim. Ano ba tawag dito? Tara, hanap doon na isa. Ito si ano? Hello. Picture kami. Hi sir. Hi sa iyo magaling camera mo kasi ganda ang camera mo. Gusto talaga mo. Live. Sa kanya ka. Alright. Thank you po. Sila may pupuntahan pa ang ating mga kasama mula sa Philippine Coast Guard. So, yan. At dito na po muna tayo, mga kababayan, magtatapos para sa ating live coverage ng International Coastal Cleanup na inisyatiba naman po at sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources sa pagkandili ng kanilang penro, si Aimee Diaz. Ako naman si Romeo Matarak Jr. kasama ang buong pwersa ng Philippine Information Agency Marinduque, Marinduque News Network at ng Philippine Coast Guard Marinduque at Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Squadron Marinduque. Kami po ay pansamantala magpapaalam. See you in our next live.